pag-ibig ang laging mananaig sa ating samahan. Kaya naman, ayon sa Kantar Media Radio Survey, DZFM ang una sa patuloy niyo. Maraming salamat, kapamilya. Okay, balik po dito sa aming talakayan tungkol dito sa kapistahan ng banal na pamilya at ang mga hamon na hinaharap na itong ating mga magulang at pati na yung mga anak. Medyo madaldal daw tayo ngayon, Father. Pero isang iladaldal ka pa dyan. First of all po, mamayang gabi, when I say mamayang gabi, o'clock po, ay wag po kayong mag-tune up ha, sa Dizon Teleradyo sa pagkataos po ng aming programa ay ang Salubong 2018 kasama po si Radyo Patrol 38 Noel Alamar, Radyo Patrol 41 Jeff Ernaez. No? To look forward to kasi syempre may countdown din tayo. Top 2000. Tao rito si Ma'am. Diretso po ang aming May special lubong nag-uon at yung na may diborsyo, ang paghihiwalay na ang basehan na lang ay ayaw na nung dalawa. Tapusin na ang kontrata, ika nga. So, yan ang isa sa mga hamon na nasa kultura at ating pananaw ba ang tanggapin na the best is legally. Legal yan, no? Hindi po to church, kundi legal to, no? Dahil sa church, there will always be no divorce, no? Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pero sa dimensyon ng civil, ay nandun ang totoong kinasal, totoong mature, totoo lahat ng elements. Kasi yung annulment, ibig sabihin ay may mga sangkap na kulang nang sila ikasal. So, ab initio, mula sa umpisa pa lang, ay wala talagang tunay na kasal. Pero sa diborsyo ay naandun ang totoong kasal. Pero ito na, hindi na magkasundo. So malaking hamon to kung magkakataon kung saan to pipihit. At alam naman natin na meron ng mga proponents yan, no? Sa tingin ko, this is the best sa uri ng Kongreso. Ito yung best time na ipasok ito. Ito yung mga time na marami silang naipapasok. Madaling kumuha ng major. Kasi mayorya lang. Alam naman natin sa paggawa ng batas, ito'y mayorya, no? Ang medyo doon tayo hindi talaga swaswak Talagang palaging may babangga sa simbahan at sa legal pamahalaan dahil ang ating basihan ay hindi ang bilang ng taong may gusto, kundi anong sinasabi ng Diyos. Yun ang punto Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kasal. No? So, at the same time siguro kaakibat din yan yung divorce issue ay yung malalimang paghihilom ng pamilya. At napakahirap kasing mag-repair yung nasisira na relasyon Kaya yung iba, escape ka agad ang iniisip nila. Ayoko na, wala nang pag-asa to, wag na tayong mag-marriage encounter, hindi ako naniniwala sa ganyan, no? So, divorce na. Pero merong mga seminars, may mga paraan ang simbahan kung paano pwedeng matulungan ang mag-asawa na magkaroon ng pagpapatawad at magkaroon ng paghihilom. At si Father Bell, nako, suking-suki sa marriage encounter yan. Tulong ko rin sa mga mag-asawa ito at kung alam po ninyo, pumasok kayo dito sa marriage encounter, talagang makikita ninyo na
may pagbabago at dito nalulutas ang problema ng mga mag-asawa. At alam po ninyo, itong tungkol dito sa diborsyo na inahahain sa ating Kongreso, palagi namang ginagawa yan, pero hindi ho umuunlad o umuusad. Pero kailangan pa rin ang pagmamatyag at Father. paging vigilant po tayo dahil may mga nagsusulong po dyan dahil may problema kasi sa kanilang buhay mag-asawa. Kaya ganun ang Illegal mo na. Oo. To legitimize even your gusto nilang Yung construct mo. ipasok. Oo. Pero yung punto ni Ilsa, di ba, naghahanap tayo ng solusyon sa kasal. Bakit totoo naman, walang kasal na perpekto. Walang samahan na hindi dumaan sa unos. Pero ang easy way is call it off, no? Maghiwalay and legitimize it, no? At sa legalidad. Pero tulad ng paghanap ng simbahan na tinatanggap naman ng simbahan na dalawang may topak na tao ang nagsasama, may kulang. Pero hindi solusyon ng hiwalayan. Kundi sabi nga kanina, ito yung pastoral sa bawat parokya, dioceses, samahan, naghahanap anong pwedeng itulong sa mag-asawa, no? At ito'y proseso. Narito na yung mga psychological interventions, spiritual intervention, at iba't iba pang programa para matulungan ng mga mag-asawa. Siguro kailangan itaas ng mag-asawa ang kamay, kailangan namin ng tulong. Pero kailangan talagang manindigan ng mag-asawa na nang tayo mag-commit sa kasal, it's a forever commitment. Meron akong ilang mga kaibigan. I work on annulment as I also work on healing, no. In fact, meron akong mga kakilala, no, na bagamat nakita nila na may nangyaring masama sa loob ng tahanan tulad ng kawalang katapatan, pero sabi niya, sasabihin ng mga ito, handa akong harapin at tanggapin ang pagkukulang ng aking kabiyak sapagkat gusto kong maging buo ang pamilya. Ibig sabihin, pero handa. At ito'y bahagi ng turong Kristiyano, no? Ang bumawi sa kapatawaran, no? At hindi rin ang solusyon po ay diborsyo. Dahil kung halimbawa may pagkakamali ng isang kabiyak at hindi ho babaguhin yon pagkakamali o yung kanyang hindi ka nais-nais na pag-uugali, ay di pag nagpakasal uli yung diborsyado, Dadalhin niya ay yun. dadalhin din po yon yung kanyang Bagahe na yun. masamang So, pag-uugali. bagong relasyon, Another ko na naman yun. Oo. may bagahe, Oo. bago na naman. Bago na dagdag. naman. Hindi garantiya yun na magiging masaya siya sa Oo. susunod na relasyon. Sa Kaya Amerika, hindi ho issue rin solusyon yung yun. properties na kapag nag-divorce, o sige, hati tayo. Isa rin yan sa mga hamon. So, mga may kaya, no? O sige, hati tayo. Nako. So, iba talaga. Paminsan hindi lang sa relasyon, no? Pati sa properties. So, hindi rin nakatutulong na ang mga anak, paminsan kung magkakahati-hati at liliit, parang bakit pa? Mayroon ng bagong pamilya. So, kapag lumalaki rin yung pamilya, nakikita rin nila nababawasan. Ay, na practical sense, no? So, pero talagang kailangan pagnilayan kung ano nga ba ang commitment natin pagdating sa kasal at bakit natin ipinaglalaban ang sagradong bigay ng Diyos na responsibilidad ng tao, ang pamilya, no? Halimbawa po, kung yung problema ng mag-asawa, halimbawa ay bisyo, nagsusugal po at hindi maalis yung sugal. At ito ang nagiging dahilan ng pag-aaway at paghihiwalay. Ay kung halimbawa yung nagsusugal na kabiyak ay mag-asawa muli at hindi pa rin alisin yung kanyang bisyo o masamang pag-uugali, ay di Bit-bit niya yun. ay di paulit-ulit lamang ho ang diborsyo at kung hindi alisin yung ugat talaga ng kanilang di Yes. pagkakaunawaan. Pero ang Santo Papa, lumikha ng isang opisina sa Vatikano, may kinalaman sa kasal, no, at buhay pamilya, upang muling pag-aralan at pagnilayan ang kompleksidad ngayon ng mga buhay mag-asawa at pamilya. I think it's a good opening. Yes. Kasi habang pinag-uusapan natin ito, alam natin na hindi kayang sagutin ng simbahan ang lahat ng issue ng pamilya at gusto niyang makinig. Sa Yun ang gusto niyang maganda. samahan ng mga mag-asawa, sa pagkatotoo rin, meron talagang hindi na pwedeng magsamang muli. Yes. Tinatanggap ko po rin yan. Hindi tayo bulag na kung minsan nakabubuti pang sila'y maghiwalay. Sapagkat solusyon din talaga ang paghihiwalay. So, may mga bagay na malaking threat pa sa buhay ng babae at ng mga Yes. anak.
o ng lalaki ang magsama pa sila. Psychologically, physically, morally. Lalo na kung may mga verbal abuse, Yeah. physical So, abuse. hindi natin sinusulong ito na parang bulag tayo. Kaya maganda ring pakinggan at makita anong solusyon sa mga ito. At hindi to bumibitaw ang simbahan. Gusto ko makita na hindi sinasabi, huwag ka nang mangumunyon. Hindi po ha. Hindi ganun ka bibilis. Nakikinig siya at pinag-aaral. It's good to come to your priest Pag may ganyang, Father, pwede ba ako mangumunyon? May ganito nangyari sa pamilya ko. Alam nyo, yung lugar ng pastoral, yung pakikinig, pangangalaga ay totoo po sa simbahan. And that will also be a challenge to church na samahan ng mga tao na dumaan sa isang mahirap na kasal at pagsasama. Paano kami ngayon? I think that is also a challenge. No? At anong tugon? Naku, wala nga tayong At saka Sugol nga pala. Opo, yung paggalang ng simbahan sa mga individual na proseso na nangyayari sa kanyang mga miyembro, no? Kasi I think isa sa mga challenges ngayon, lalo na sa pamilya ng isang Kristiyano, yung bilis ng takbo ng buhay. And again, ibabalik ko, part of it is also yung sa social media. Ito naman yung downside. Ang bilis Pag-click mo ng isang an icon, whatever, ang dami mo nang pwedeng gawin, di ba? Ang dami mo nang pwedeng i-order, bilhin, etc., kontakin. Buksan, mapanood. Exactly. So parang kasama dyan yung advantages na marami kang pwedeng mabasa, matutunan, pero ang dami ring mga nagtuturo ng mali, maraming fake news, no? At saka maraming tao na ang feeling nila dahil ang bilis ng takbo ng buhay, pag ayaw mo na, give up ka na. So kahit sa mga relationships, hindi ganun katagal. Ayaw mo sa taong ito, palitan mo. Tapos, meron naman dyan pwedeng makita sa dating.com, whatever, di ba? So, challenge din po yan, I think, sa family ng isang Kristiyano. At paano makikisabay ang simbahan sa takbong ito na at the same time, hindi niya kino-compromise ang kanyang mga turo at ang mga values na ipinapasa niya sa kanyang mga miyembro. Tungkol naman sa bagong taon, Father Jerome at Ilza, pero siguro, anyway, Father, pasalamatan ko lang yung mga nag-text sa atin dito. Si Eladio Hermida Escolano, Richard Andozon, Trish Gerong, Solita Balazar, Reggie Peñamora, Bozo, at Rolly Arellano. Ulat natin kung may alam nyo, nung isang araw yata at ang dami nang bumibili ng mga prutas, ano? Yung mga bilog-bilog katulad ng ubas, mga oranges, at alam naman natin na ang kaugalian ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na mga Chinoy, ay pagbibilo ng mga bilog ay magiging lucky, maswerte. Although sabi nila dapat hindi na raw yung kundi cheque, pero raw paker, wag lang raw tatalon dahil baka yung cheque ay bound. Anong masasabi natin? Well, sa akin po, okay naman yan. Gumagang mga hindi rin epektibo o iniisip natin na magiging maswerte tayo, no? Kundi hindi po automatic yan na magiging matagumpay tayo sa tamad wala tayong responsibilidad, hindi. Ito ang isang masasabi ko tungkol po dito, ewan ko pa mga ating babayin lang natin yung mga nag-text sa atin tungkol sa katanungan, anong mga challenges sa 2018. Yes, Ilza? Yes, sabi po ni Carol Santiago, always trust God in everything, be good to people, and life will be good. Love yourself, be confident, and do more. Sabi po, na lahat tayo ay binigyan para sa iba't bagay na dapat gamitin sa tamang panahon at sa tamang paraan. Kaunti man o malaki ang kakayahang yaon, di kailangang mainggit sa iba dahil lahat tayo ay may maiaambag para sa kabutihan ng
Lord lang ang Mamorno, huwag mawala ng pag-asa sa mga problema dahil minsan ang problema ay may kaakibat na biyaya mula sa dahil pinatitibay ka lang upang umikot man ang buhay with your ups and downs, mararamdaman mo problema. Huwag magmukmo or malungkot ng labis kapag loob dahil sarili lamang natin ang nahihirapan. Si Marisol Roque, huwag galit, kapwa ipagdasal ng Panginoon. Lalo po ako bayan at mas mabuting ipaghandaan. Ang mga pan, ilaw at ang parte ng istante ang babasaging gamit, nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab. Alamin ang exit route sa kinaroroonan ng gusali o bahay. Tandaan kung saan nakalagay ang fire extinguisher at first aid kit. At regular na ilahok sa mga earthquake drill. Isang paalala mula sa DZMM Teleradyo. Huwag baliwalain ang peligrong dala ng tetano. Alamin ang paunang lunas, biktima ng paputok. Hugasan ng malinis na tubig ang parte ng katawan na naputukan at balutin ito ng malinis na tela. Huwag gumamit ng toothpaste bilang paunang lunas. Kung naputukan sa mata, huwag itong hugasan ng tubig. Sa halip, takpan ito ng malinis na tela. Kung nakalunok ng watusi o anumang uri ng paputok, painumin agad ang biktima ng ng itlog. 6 para sa mga bata at 12 naman para sa mga matatanda. Matapos malapatan ng pangunang lunas, agad na dalhin sa pinakamalapit na ospital ang biktima. Isang ligtas na bagong taon ang hangad ng Red Alert. Di ang Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa pagmulat ng mga mata, kagandahan ang nakikita. Lahat ng mga hidwaan, ngayong Pasko'y matatahawi ang mga ulan. Pag-asa'y magliliwanag, ang pag-ibig ng Diyos sisinag sa lahat. Ngayong pag-ibig ang kailangan. Okay, Father Jerome, Ilsa, balik tayo sa ating programa at ilang minuto na lang at lapit na. malapit na. Ayan na! Nag-iingay na ho kami rito dahil ang aming mga, wala kami turotot. Ito ayan, ako, alam ko na masaya sa lubong natin sa Mabuti itong kanilang trumpeta ngayon. Hindi mawawala ang oxygen sa aming mga baga. Lakas pa. Ayan, marami kaming babatiin ngayong bagong taon na ito. Yes. Okay. Babatiin natin at kanina ay nagdiwang ng Holy Family Feast dito sa Green Hills po. At binabati ko yung mga lectors. Sabi nila, batiin mo naman kami, Father, sa inyong programa. Palagi kami nakikinig pero hindi namin napapakinggan ang aming mga pangalan. Okay, si Sister Julie Wee at Andrea Brian at ganoon din po ang mga
kapatid namin, ang mga SVD, lalong-lalo na si Father Leo Schmidt, Father Ben Limsuan, Father Eli Mata, Father Raymond Festin, Father Freddy Reyes, Father Val Darunday, Father Egay Javier, Father Manuel Bongayan, Father Yuyu Ribochias, Father Rod Salazar, Father June Balay, Father Anthony Inson, Brother Hubert Goro, Brother Justinos Agus, Father Angel Magada, Father Pio Eugenio, Brother Rick Atencio. At ganoon din po yung St. Peregrine Community, lalong-lalo na si Sister Ching Jimenez, Manuel de la Rosa, Urio Eva Lerilim, Ligardeja family, Bea Toledana, Stacy Silva, at si Andrew Hermie, Andrea Cairo Ang, Edison Teresita Tung and family, Rotarians ng Uptown Cubao, lalong-lalo na si President Leo Escobar, June Geronimo, at past President Maynard Tese Carrion, at ganon din si Rene Nilda Santos. At ganon din po si Nene Santos, Aurora Uy, at Beth at Serily Alcaraz Fe Buenviaje, at Grace Susette Alabanza, at si Shoni, at mga kamag-anak po, Shoni, at si Ted Pajarillo, Peach Macasero, at si at yung mga iba pa po. Yay! Greetings po sa Beesian Choir at sa Mother and Children's Choir ng Sacred Heart Happy New Parish. Year! Happy New Year! sa inyo. Kay Tito Manny Relos, so nice to see you Buhay kanina. si Tito Manny. Happy New Tita Okay. Year. Norma Relos and also to Kuya Carding, Ate Susan and Marquez family. Prayers for Ate Yoli. And paalala ko lang ha, short announcement, join us po sa pilgrimage sa Holy Land. Kami po ni Father Rico Ponce, OCARM, Director ng Institute of Spirituality in Asia, and yours truly, Ilsa Reyes. Ito po'y gaganapin sa March 15 to 26, 2018. Tawag lang po sa 667-3445. That's 667-3445. At pagbati sa Sacred Heart Parish Shrine Communities, iba't ibang lugar rito. At nako, tapos na ang misa nila, 9:30. Tapos na. At sa mga kasamahan kong pare, mga SVD priests and brothers, at mga Blue Sisters, greetings ng Happy New Year. At sa lahat ng mga supporters ng Alternative Learning System sa buong Pilipinas, lalo na yung kaysa ng Arnold Jansen Catholic Mission Foundation, kay Ma'am Vicky Sales, at sa lahat ng board members ng Arnold Jansen, at siyempre sa aming provincialates, kay Father Festin, at sa mga Happy paring New SVD Year! Misionero, blessing sa lahat. At nako, sa Dasma teachers, na si Jean Domingo, ang kanyang ina, na birthday, Consolacion Domingo, greetings po kay Cheat Bobbies, kay Tita Calasans, sa Diocese of Cubao, sa aming obispo, Bishop Nes. at sa lahat ng Okay, kaparian, Bishop. kay Monsignor Dan Santa Maria, birthday January 7, Happy advance. birthday! Kay Jamie Harris din sa Indigenous Learning System dyan sa Palawan, sa RTNFI, kay Wendell Gaspan dyan sa Mindoro, kay Gian Padilla, kay Justin Borbon, kay Willie Gorumbo, mga taga Smoky Mountain, taga Dasmariñas, Nazareno, at sa lahat, kay Ma'am Carol Lam, Angel, at Bernadette Lam, at kay Nori, at sa mga nasa Balabak, yung naapektuhan ng bagyong ito, pinagdarasal namin yan, si Father Sagay na Andrian, at sa aking mga sa family ko, yan, mga magulang ko. Okay. Yan, alam ko, At, nag-iisa sila sa kanta. At pahabol po para kay Father SJ at mga angels niya sa Puerto Galera, si Hugo Delia Zarate, Father Peter Von Tran, SPD ng Palawan, at Joe Valencia, Mona at Silet Lauraya, Dr. Tani Carrie Ramos sa Montano General Hospital, at ganoon din po si Olive, Olga, Olma, June, at Tessie Ordanias. Yay! Happy listening. New Year! At sa DZMM family! Yeah!
Yes. Okay. At magdarasal po kami sa huling minutong ito. At huwag kayong bibitaw. Ilza, anong susunod after our program? Pagkatapos po ay susunod ang Salubong 2018 kasama ni na Radyo Patrol 38 Noel Alamar and Radyo Patrol 41 Jeff Hernaez. Mhm. At ngayon po, tungo tayo sa isang panalangin para sa ating pagsalubong sa bagong taong ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat, buhay, panahon, biyaya, narito kami ang sambayan ng Pilipino at bawat pamilya Pilipino na narito sa bansa at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Unang-unay, pinasasalamatan ka namin sa taong iyong pinagkaloob sa amin ng 2017. Sa lahat ng pagpapala na kumilos sa pamamagitan ng pamilya. Salamat po, Panginoon. Sa mga naging kasama namin sa loob ng tahanan, ng aming mga magulang, ang mga mag-asawa, ang kaloob mong mga anak at magkakapatid, ang mga lolo't lola, at ang buong angkan na siyang bumubuo ng isang tahanan. Salamat sa pagkakataong makapagmahal at tumanggap ng pagmamahal. Salamat sa lahat ng pagkakataong makatanggap ng kapatawaran at makapagpatawad. Salamat sa lahat ng pagtutulungan at pagsisikap upang manalig kami na meron kaming pwedeng aasahan sa pamilya. Panginoon, salamat din sa bayang ipinagkaloob mo sa amin upang manalig kami na meron kaming maaasahang kapwa Pilipino na kami pwedeng magmalasakitan sa kabila ng mga sigalot, ng mga problema at mga unos na aming pinagdaraanan. Salamat sa malawak na liwanag na pwede kami magtiwala sa aming kapwa Pilipino. Panginoon, humahakbang kami sa 2018. Patnubayan mo ang bawat pamilya at ang aming bansa. Ipagkaloob mo ang iyong pagpapala na aming ibinubulong sa mga oras na ito. Panginoon, humihingi po kami ng tawad para sa mga panahong nasaktan namin kayo at nasaktan namin ang aming kapwa. Bigyan niyo po kami ng grasya na magkaroon ng bagong pag-asa at kung anuman ang kailangan naming palitan sa aming asal ay magkaroon po kami ng kababaang loob na baguhin ito at magpakita ng pagmamahal sa kanila at lalong-lalo na sa inyo. Panginoon, hilumin niyo po kami, hilumin niyo ang aming mga pamilya, hilumin niyo ang aming bansa upang lalo naming maisabuhay ang misyon na iniligay niyo po sa aming mga puso. Panginoon, kami po ay handa ngayon sa pamamagitan ng pagbubukas ng aming damdamin. Handa kami para sa mga biyayang nais niyong ibigay sa amin ngayong 2018. Excited po kami at kami naniniwala na ninanais niyo ang aming kabuuan at kabanalan. Panginoon, sa pasimula ng bagong taon ay sana po ay magbagong buhay kami at ito po ang isang hamon sa bawat isa at sa lahat ng kababayan namin at sa aming lipunan. Dahil po, Panginoon, kailangan na baguhin namin ang aming di kanais-nais na pag-uugali para kami po ay maging kaakit-akit at magiging kasiyasiya sa inyo, Panginoon. At ang dahilan kung bakit po baguhin namin ang hindi tama o hindi matuwid sa aming pamumuhay ay halimbawa sa aming mga bisyo po ay nakakasira sa aming pamilya, nakakasira sa pakikitungo namin sa isa't isa. At ito po ay sanhi ng pagkakawasak ng aming pamilya kung hindi namin baguhin o ituwid ang mga baluktot at di kanais-nais na pag-uugali na nakakasira sa relasyon namin sa mga miyembro ng aming pamilya. Kaya Panginoon, hinihiling namin sa aming programa at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa amin na sa tulong na aming inang si Mama Mary ay maging
matagumpay ang aming mga pamilya, ang aming bansa, kung aming sinusunod ang inyong kalooban at wag ho yung mga masasamang mga pag-uugali o ang aming masasamang kalooban. Hinihiling namin ito, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Hesu Kristo. Amen. 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 Okay po, dito nagtatapos ang aming programang Salitang Buhay at magandang gabi po sa inyong lahat at magandang bagong taon sa inyong lahat. Happy New Happy Year! Happy New Year. Susunod. Mga kapamilya, susunod na po ang Salubong 2018 kasama ni na Radyo Patrol 38 Noel Alamar and Radyo Patrol 41 Jeff Ernaiz. Patnubayan tayo sa taong 2018. Bye. DZMM Radyo Patrol 630. Mananatiling una sa balita, una sa public service. Dahil una ka, Pilipino. DZMM Radyo Patrol sa Iskwenta, unas sa balita, oras sa paglilingkod. DZMM Radyo Patrol sa Iskwenta, saan man sa mundo, una ka, Pilipino. Una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. DZMM. Salubong 2018. The DZMM Special Coverage. Happy New Year! Happy New Year! Salubong 2018. DZMM Special Coverage. Happy New Year! Ay, magandang gabi mga kapamilya. 2 oras na lamang po at papasok na naman tayo sa panibagong taon. Panibagong hamon ang ating muling haharapin sa pagpasok ng 2018. Ako po si Noel Alamar, Radyo Patrol 38. Nako, tama ka dyan, Noel, ano? Mhm. Nako, at ilang oras na lamang, ang nalalabi, ilang oras na lamang ba? Kulang 2 hours, 2 ano? hours, May 2 dalawang hours, oras oo. na lang, Andyan, may countdown tayo sa teleradyo. 1 hour, 55 minutes, 24 seconds and before counting. 2018. Yes, Nako, oo. para sa taong 2017, ilang oras na lamang po ang nalalabi mga kapamilya at tuloy-tuloy pa rin po kami nga maghahatid po sa inyo ng mga maiinit na balita at pangyayari mula sa ating mga magigiting na Radyo Patrol reporters, Yes. mga patrol ng Pilipino at maging mga correspondents mula sa ABS-CBN Regional Network Group. Samahan niyo po kami ngayong countdown para sa New Year. Ako po si Radyo Patrol 41, Jeffrey Hernaez. Naalala ko noon nung ako'y lumalabas pa eh. Wala akong liban sa pagko-cover, yung basta yung salubong. Oo, lagi akong naka-duty, lagi kong kasama yung isa sa Batikan, si Junri Hidalgo, Radyo Patrol. Nako, 41. Junri, Oo, siyempre. yan, oo. Lagi kami yung nagsasara na ang taon at kami yung nagbubukas ng bagong taon. Yan. So tambay ka rin Noel ng mga ospital, ganyan. Oo, ang madalas ng area ko niyan na taon-taon ay Eastern. So Eastern. akin yung Rizal, dyan ako tumatambay sa Eastern Medical Center, yung nasa Pasig at saka yung Pasig Gen, yan yung aking pinupuntahan noon. Tapos madalas ang sunog dyan sa bandang Pasig, Cainta, at saka yung floodway. Nako,
Ko para ka nasa Iraq. Pag nasa floodway ka, yung floodway ng Manggahan Flyway, para ka nasa Iraq pag doon ka nag-cover kasi nagsusunog sila ng goma. Nako, masama yan, ha? Bawal ho yan, bawal yan, oo. Bawal yan. Saan ka ba nanggaling? Bago ka pumunta dito? Ako nanggaling ako sa Antipolo pa. Antipolo. Ako naman galing ng Binyan. Pero lumuwas ako ng mga alas 8, alas 9. Wala ako napapansin. Tahimik, no? Tahimik, Tahimik, oo. Tahimik, oo. Dahil ba yan sa sa EO28 ng Pangulo? Oo, maraming naging kalituhan yung EO28 na yun. Pero noong nakapagpaliwanag naman, hindi naman puspusang pinagbawal yan eh. Nagpaliwanag na dyan ng palasyo. Bagkus nilagyan lamang nila ng limitasyon. Nilagyan lamang nila ng control. Na mga lugar. Alamin natin mamaya. Pag-uusapan natin yan. Kung matutuloy yung mga designated ay paano yung mga texter natin? Para po sa mga nanonood at nakikinig, samahan niyo po kami sa aming talakayan ngayong pagsalubong natin sa 2018. Maaari rin kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa greetings. Greetings. Nako, yung mga kamag-anak nyo sa mga probinsya. Nako, batiin nyo na po iyan. I-type lamang ang DZMM space react. Space ang inyong mensahe o ang mga inyong nais idulog, ang inyong mga pabati. At ilagay po ang inyong pangalan at kung yung lugar kung saan po kayo nakatira. At ipadala lamang po iyan sa 2366. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Pero, Jeff, meron tayong guest eh. Excited ako dito. Sige. Meron kaming konting regalo para sa inyo, mga kapamilya, ngayong sasalubungin natin ang 2018. At nako, Noel, sino ba itong ating very special guest ngayong gabi? Salubong 2018, the DZMM Special Coverage. Tama ka dyan, Jeffrey. Kasama natin ngayon si Quest. Kasama natin si Quest. Yeah. Yun na. Magandang gabi sa iyo, Quest. Magandang gabi sa inyo. Good evening, dalawa. Quest. Salamat sa imbitasyon. Napanood ko lang ito di sa TV Patrol, di isang gabi pa, parang gano'n, sa Star News, ano? Yes. Di ba, andun ka? Tapos ngayon, nandito na sa DZMM, Teleradyo. Kasama yan. na natin live na live. Ayan, ay, kumusta ba? Ano bang pinakakalahan mo ngayon, Quest? Eto, na-excite na ako sa pagpasok ng 2018. Kakatapos lang ng huling show ko kahapon sa Kamsa Iriga. So, ngayon, ito na. Kasama ko ngayon. Salubungin natin ang 2018. Magkakasama tayo. Composer ka, di ba? You compose, you perform, di Yes. ba? You arrange, lahat na. Yes. Anong tipo ng music yung sinesentrohan mo? Nagsimula ako talaga sa R&B, hip-hop. Pero sa sobrang ganda ng atmosphere ng music ngayon, kahit ano game ako eh. Mahilig ako sa rock, mahilig ako sa ballad. So, pero mas komportable ako sa hip-hop sa R&B. Sa hip-hop, oo. Maikwento ko lamang kwesa yun. Naikwento ko nga kanina kay Jeff, nung bata-bata pa ako, musikero din ako eh, musikero. Nakita ko kanina may video pa. Musikero din ako eh, oo. Kaya lang yung line of music namin noon was folk country. Parang di ba, uso naman nun, sina Freddy Aguilar, sina Asin, di ba, uso naman yung mga... Actually ngayon, bumabalik ang folk. May maraming magagaling na folk artist na ngayon. At nabibigyan ng espasyo sa airwaves. Yes. Yung noon, pag gumagawa ako ng kanta, meron akong inspirasyon. I'm sure meron ka rin. Ako, nahihirapan akong gumawa ng kanta. Hindi katulad ng iba na magaling talaga na pag sinabing gumawa ng kanta, nakakagawa. Ako nahihirapan akong gumawa ng kanta pag walang inspirasyon eh. So, importante sa akin yung inspirasyon para makagawa ako ng kanta. Sa ano yung mga nagiging inspirasyon mo? Buhay, pag-ibig? Madalas talaga personal experience at saka mga experience sa mga kilala ko. Ganun. So iba talaga yung lumalabas na produkto, yung pinaka-song kapag ang iyong inspirasyon ay galing mismo sa sayo, no? Oo, eh. Sa paligid mo, kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay. Mas madaling isulat, hindi ko kayang ipeke. So pati yung pagsulat ko, pati yung mga salitang ginagamit ko, yun talaga yung ginagamit ko. Hindi na ako, yun talaga yung nasa akin eh. So
Oo. Pero kaya siguro yung ibang mga singer, Noel, no, kapag yung sila'y kumakanta, pero minsan kasi alam mo kapag magaling kumanta, no? Pero minsan ramdam mo eh. Ramdam mo Totoo yung yan, kanta nila. totoo yan, totoo yan. Oo. Mm-mm. Sabi, natutunan ko yan kila Coach Leia. Oo, Sa The Voice. Iba kasi yung iba kasi yung pag kumakanta ka, kasama dun yung buhay mo eh, di ba? Totoo. Yung kinakanta mo kasi ikaw gumawa, inspired ka, totoong buhay, tapos kakantahin mo, napakasarap kanta. Pero meron kang bagong kanta eh, di ba? Meron. Ano yan, pag-usapan nga natin Yan. yan, oo. So kamakailan lang na-inspire ako sa isang basketball team na nag-champion sa PBA, back to back. So, isa sila sa mga naging inspirasyon ko para gawin tong kantan to. Ang title ng kanta ay Tagay. So, ito yung kanta na gusto kong ibahagi sa taong bayan, sa buong Pilipinas na ang tagumpay ay para sa ating lahat. So, kumbaga parang ito yung here's a toast to success. Whether it's reality or you're still chasing it. So, Tagay, parang inumin, ano? Yeah. Parang yung Christmas, yung New Year's message ko na binibigay. Ano? Parang madami din gumagawa niyan ngayon. May all the holiday blessings na be ngayon. yours and your family. God bless. Cheers! Lagi may Cheers! Di ba? Kapag tayo mga Cheers. Pinoy, di ba? Oo. Tagay. Tagay. Cheers! Oo. Paano nabuo yung konsepto? sunod-sunod siya eh. Una, syempre, alam naman natin na back-to-back champions ang Hinebra, ang Barangay Hinebra sa PBA, di ba? So, ang laking naitulong nun sa akin kasi una, hindi naman talaga ako ganun ka-solid Hinebra fan. Pero hindi mo talaga matatanggi yung passion ng team, pati ng fans eh. Kitang-kita ko talaga yung simula noon pa lang, panahon pa lang nila Jaworski hanggang ngayon, hindi nagbago yung intensity ng fans, pati ng players. Never say die talaga. So parang, na-realize ko na yung Barangay Hinebra, hindi lang talaga team ang nire-rep. It looks like the Philippines. Paglaban ni Pacquiao, lahat tayo magkakasama. Oo. Wala. Totoo yan. Crime rate Walang goes down. krimen. Oo. Baba ang krimen, lahat tayo nakatutok sa TV. Parang hihinto ang ikot ng Metro Manila eh, ng Pilipinas, di ba? Pag may Miss Universe, ganun din. Ganun Lahat din. tayo nakatutok sa TV. Oo. Pinapakita ng Barangay Hinebra na ito talaga yung isang karakter ng Pilipino na hindi mo maaalis. Ha? Correct. So, doon pa lang, uy, ang gandang kanta to. Ang gandang gawa ng kanta to. So, kinuha ko talaga yung pinaka-essence nung brand ng basketball team at ginawan ko siya ng kanta. Tapos recently, pagkatapos na nag-champion yung Barangay Hinebra, nagkaroon ako ng first ever, after 7 years in the industry, first major concert ko sa Samsung Hall. Napuno namin yung Samsung Hall. Sobrang successful. After a few weeks, pinalad ako, nanalo ako ng Album of the Year sa Awit Awards. At Wow. dalawang award, Best Inspirational Recording at saka Album of the Year. So tuloy-tuloy siya talaga doon talaga nabuo yung kanta. Binuo ko na, tinapos ko na yung kanta kasi sobrang punong-puno na ako ng inspirasyon eh. So, kanino mo inihahandog itong tagay? Itong tagay mo, kanino mo dinededicate itong song na ito? Sa bawat Pilipino. Ito yung tagay para sa tagumpay. Realidad man yan o pangarap. So parang gusto ko mag-cheers sa'yo dahil matagumpay ka at mag-cheers ako in advance kasi magtatagumpay ka. Ayan, Kasi sampulan natin. Oo. Ayun na natin sample. Sampulan, sige. Oo, tuwan-tuwa dito si Jason Marasigan. Kasi nakikinig ngayon yung aking mga estudyante, yung PSOCC ITG 2017-53 kay SPO4 Romulo Leta Jr. and family, and I am sure magugustuhan na niya itong kantang ito. SPO4 Leta Jr. Cheers, mga kaibigan. Narito po si Quest. Para sa ating lahat, kung nakikinig ka, itong awiting ito ay para sa iyo, para sa tagumpay mo, para sa tagumpay nating lahat. Tagay, para sa ating lahat. Happy 2018! Yeah! Iba't ibang kwento, iba't ibang simula, pero isa lang ang sentro. Tagumpay ng bawat isa, ano man ang hamon. Hindi nangangamba kahit hamunin ng takot. Hindi ito tutupad. Kilalang palaban, di nag-aalangan. Sugod lang sa pangarap, anuman ng daan. Sa init at lubak, sa hirap at lubay, diretso lang sa tagumpay. Para sa tabang na
Ilang beses mang tumumba, malagay man sa pangamba, lahat yan hindi umubra. Kitang-kita ang angas sa mata, di natatalo dahil natututo. Kahit mapagod walang balak sumuko, hindi matitibag ang pag-asa, dahil sama-sama sa pag-arangkada. Inalang palaban, pinag-aalangan, suhulang sa pangarap, anuman ng daan. Sa init at lubak, sa hirap at lumbay, diretso lang sa tagumpay. Para sa tapang na tunay, para sa tibay at husay, Ginebra, tagay ng ganado sa buhay. Para sa pusong lalaban, pangarap, pamilya at bayan, Ginebra, tagay ng ganado sa buhay. Yeah, ikaw ako tayo, makabagong bayanihan, samahang hindi mabubuwag. Kapatiran, ano man ang kalaban, madami man yan o higante, never say die lang ang sinisigaw palagi. Di mo masisigla, di mo malilit lang, di kayo makakatigak, di mapipigil ang pangarap, ang ibig lang. Ganadong palaban, laging may paraan, dire-diretso lang, ano man ang daan. Hindi pwedeng bahala na lang, kailangan planado ang laban, nakatutok ang nakakabang. Pangarap, pamilya at bayan, tunay na mandirigma, isip, puso at diwa, Pilipino, ganado, itaas na pagpila. Matapang ako, lalaman ako, Ginebra ako, ganado ako, matapang ako, lalaman ako, Ginebra ako. Para sa tapang na tunay, para sa tibay at husay, Ginebra, tagay ng ganado sa buhay. Para sa pusong lalaban, pangarap, pamilya at bayan, Ginebra, tagay ng ganado sa buhay. Saludo ako sa inyong lahat, bawat Pilipinong nakikinig, nasan ka man, karapatan mo magtagumpay sa buhay. Saludo ako sa iyo. Yeah! Yun! Ang galing! Ang galing, Ay, oo. quest na. Ganda. Ang galing. Amat. Oo, ang galing. Oo. Ramdaman. Lalo na kapag, actually kapag basketball fan ka talaga. Sobra. Oo. Ramdam mo yun sa... At saka yung tama yung lyrics, tama yung pagkaka-arrange, di ba? Tamang-tama, di ba? Yung alam mo, parang kukuha ko ng kopya nito, no? Parang pag nagiinuman kayo, parang ang sarap. Hindi, yung di ba? sa next gig mo. Oo, Pwede. Oo. Ang ganda. Maraming salamat. Oo. Sobra. Maraming salamat. Kaya imbitahan mo yung ating mga kapamilya kung saan mapapanood yung full version ng yung awitin. Oo, tapos yung saan makakakuha ng album, saan makakabili. Sige, go ahead. Saka Actually, yung upcoming shows mo. Kung gusto niyo mapakinggan yung kantang Tagay, pwede niyo siyang i-stream ngayon sa Spotify. Nandun siya ngayon, hanapin niyo lang yung pangalan ko, Quest, and then nandun siya ngayon, yung Tagay, and then yung music video niya, yung official music video niya, nakalabas siya ngayon sa YouTube. Hanapin niyo lang, ikiin niyo lang Quest, Tagay, lalabas na yung music video. So, yun. Sa ngayon, ano lang, wala mo ng shows, mag-celebrate tayo ng 2018 natin. Be with your family, have a great ending for 2017 and start 2018 with a bang. So, yun. Chill lang muna tayo. Chill lang muna tayo. Thank you very much. Oo, Maraming salamat. Thank you for having me here. Oo. Ingat kayo sa biyahe. Ingat sa biyahe. Oo, mga kaibigan, si Quest. Oo. Ay, napapukpuk ako ng drum dito eh. Oo nga, napapansin ko nga. Hindi mo mapigilan, ano? Nasabayan ko siya. Oh, kasi yung tono niya, yung makakanta ng kahit bata, di ba? Yung may recall, may recall. Para pag yung
Kaya nga, yung Pasko, yung kinakanta ng mga nangangarol Yan, Station 90 natin. Yung Station 90 natin. Na wala na ang Pasko ay sumapit. Ano kinakanta ng mga bata ngayon? Yung Station 90. Yung recall, di ba? Yung katulad nung kanta mo, ipagpatuloy mo yung quest and congratulations Maraming and good salamat luck sa'yo. sa'yo. Thank you so much. Salamat sa Oo. isang awitin na siguradong maaalala namin ng matagal. Yan. Ayan. Kaibigan, si Quest, palakpakan natin. Woo! Thank you so much, Quest. At ang galing mo daw, sabi ni Grace at Lulu Inocentes. Ayan. Happy New Year, Quest, again. At mamaya, Noel, ako ang ating... Balikan natin yan. Oo. Pag-ibig ang laging mananaig sa ating samahan. Kaya naman, ayon sa Kantar Media Radio Survey, DZFM ang una sa patuloy niyong pinakikinggan. Maraming salamat, kapamilya. DZMM Special Coverage. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage sa Lubong 2018. Ito po yung isang special coverage ng DZMM. Yung bang DZMM, yung bang number 1. Tuloy-tuloy po ang countdown. Ako pa rin po si Radyo Patrol 38, Noel Alamar. Kasama ko si... Ako naman po si Radyo Patrol 41, Jeffrey Hernay. Sabay-samahan niyo po kami sa, ayan, halos isa't kalahating oras na lamang bago natin salubungin ang 2018. Ayan, and bago yan, syempre kasama natin yung mga tao sa labas. Nasa linya natin mga kaibigan, Radyo Patrol Michael Deliso. Alamin natin yung sitwasyon sa Baclaran para sa mga nagla-last minute shopping. Michael, kumusta dyan? Hello Noel, saka Jeff. Oras de peligro na, magbabagong taon na, pero buhay na buhay pa rin ang Baclaran para sa mga mag-last minute shopping. Naku, ingat lang po sa mga dadaan dito, lalo dito sa service road dahil kabi-kabila yung mga nagpapaputok. Ang iba ay sa kalsada pa mismo, binabato yung mga paputok at mabenta na kasi ngayong gabi yung mga ipinagbabawal na mga pikulo. Ngayong pikulo, saka yung mga sinturon ni Judas, ngayong wala na mga pulis dito sa lugar. At yung sa pag-iikot ko, no, ang sinturon ni Judas, yung 50 rounds, ay bagsak presyo na po, 300 pesos na lang nila ibinibenta dito, habang yung 1,000 rounds ay 1,200 pesos. Habang yung pakete naman ng Piccolo ay 20 pesos na lang at ang buong box niyan ay 200 pesos. Sa mga gusto naman po ng mas ligtas na pagsalubong sa bagong taon, babagsak presyo din po ang mga makukulay na plastic na torotot na 20 pesos lang po. Marami bang namimili? Marami pa rin yung mga mahabol. Michael, isang torotot nga uli dyan. Yeah. Pero Michael, dyan sa labas ng himpilan na Michael, alam mo kasi kanina, nung ako'y papasok dito sa studio, medyo tahimik pa itong kapaligiran, no? Na kakaunti lamang, isang paputok lamang naririnig ko. Dyan sa area mo, kamusta? Naku, pagod na pagod ang aking puso dito. Alam mo naman, magugulatin ako. Bawat marami kasi nagpaputok dito, so bawat paputok talagang nagugulat ako. Lalo dito sa may Baclaran, kahit pinagbabawal, marami pa rin yung nagpapaputok, lalo sa kalsada. Yung iba nga, delikado talaga to kasi binabato nila yung mga sasakyan. Binibenta na kasi ngayong gabi dito yung mga paputok, saka wala na mga pulis dito sa area. Kaya marami na yung mga lumalabag doon sa batas.
So balik tayo doon sa Torotot, 20 pesos po at saka 50 na po yung isa dito, yung bawat isang mga Torotot dito, depende pa rin yan sa laki. At problema pa rin dito sa Baclaran na napakarami pong mga nagkalat na basura. Ngayon, yung iba mga nagtitinda ay pack up na, nagsisimula na mag-uwian yung iba. Saka mga napansin ko, kakaunti na lang yung mga sasakyan ngayong gabi dito sa Baclaran. Kaya pahirapan na rin po yung pag-uwi ng ibang mga nagko-commute dito sa area ng Baclaran. So, yan ang sitwasyon mula rito sa Baclaran. Ito ang Radyo Patrol. Michael Dalizo, Ibel Ibeluz, CMM. Maraming salamat, Michael Dalizo. Kanya-kanyang gimmick. Kaya alam mo itong si Director Liz Villaseñor ng Manila Tourism Office. Kaya ito tuwan-tuwa. Kaya ito tuwan-tuwa na nakikinig sa atin ngayon dahil nga dito sa mga gimmick ng Radyo Patrol. Sunod-sunod. Tingnan nga natin, baka may gimmick din to. Sige. Ito. Ron Lopez. Tingnan natin kung may gimmick din si Ron. Si Ron Lopez muna. Ron Lopez. Oo. Alright. Asan ka, Ron? Diba, nandito ako sa East Avenue Medical Center. Wala ditong torotot, wala ditong mga pampailaw. Ang meron dito ay panggupit. Panggupit ng kamay. ng buto. Ng buto ng mga napuputukan. Dahil nga patuloy yung mga nagpapaputok dito sa Quezon City. At ngayon nga ay umakit na sa 6 yung bilang ng mga naputukan na isinugod dito sa East Avenue. Ngayon lamang ngayong gabi, dumating dito sa ospital bago mag-alas 10 ng ngayong gabi si Orlan Collado, 21 anyos, sa presidente ng Fairview, Quezon City, matapos itong maputukan ng kanyang sinisindihang kwitis. Ayon sa kanya, hindi niya nabitawan ang kwitis kaya't pumutok ito sa kanyang kanang kamay at nalapnos ang kanyang balat. Siya pa lamang yung kauna-unahang biktima na dinala dito ngayong araw. Bago nito ay isang 10 taong gulang na lalaki ang dinala rin dito kagabi matapos maputukan ng pikulo sa Batasan Hills. Ang kabuang bilang, Noel Jeff, na 6 na naputukan ay mas mababa yan kumpara noong nakaraang taon kung saan 16 na yung naitalang nasulatan na pagsapit pa lamang ng alas 11 ng gabi noong 2016. At nakahanda naman yung mga grupo ng mga nurse na magbibigay ng lunas sa mga mapuputukan ngayong bagong taon dito sa East Avenue Medical Center at nakapress na rin yung kanilang mga gamit. So, sapat naman Ron yung mga doktor diyan, kompleto doktor, gamot, nurses, hospital staff. Sapat dito, 6 yung table dito, kahit sabay-sabay na 6 yung mapuputukan dito ay kayang i-accommodate ng East Avenue Medical Center. Simula nga kanina ay nakahanda na sila Simula pa lang kanina umaga at ngayon lamang alas 10 mayroon dumating dito na naputukan, kaya ang palagay nila at umaasa sila na hanggang mamayang alas 12 ay magiging mapayapa itong pagdiriwang ng bagong taon dito sa Quezon City. Okay. Pero may question lang mo kay Ron. No? Alam mo, Ron, sa Quezon City kasi naglagay sila ng mga designated talaga ng mga lugar kung saan pwede lamang magpaputok. Pero diyan sa area mo, meron ka bang diyan mga nadaanan na mga nagpapaputok maski hindi designated na mga area ng LGU? Alam mo, Jeff, nag-ikot tayo kanina sa iba't ibang barangay nitong Quezon City at isang lugar lamang yun na tiyempohan natin doon sa may bahagi ng Aurora Boulevard. Sa Cubao, doon pa lang ako nakakita pero inikot ko yung sa UP Village, sa UP Campus, si Catuna Village, kahit na yung mga designated area nila ay walang nagpapapatok doon. Di ko alam kung baka mamayang alas 12 ay mayroon pero ayon sa mga residente ay wala doon silang balak magpaputok. Naghanap din ako ng mga magbebenta ng paputok sa Quezon City. Medyo mahirap maghanap. Doon lamang ako nakakita sa farmers at kahit yung mga nagtitinda doon kanina, kinamusta ko yung tinda, alas 11 na, ay alas 7 na ng gabi ay wala pa rin bumibili sa kanila masyado dahil nga ang paniniwala ng mga residente dito ay bawal gumamit ng paputok. Ron, sa mga yung aerial fireworks, diyan sa kalangitan diyan, sa nakikita mo, meron bang mga umiilaw-ilaw na diyan? Wala pa dito Jeff, wala At ang sabi nila, wala rin daw ngayong taon doon sa Quezon Memorial Circle na fireworks display. Kaya hindi natin alam kung saan kaya merong pwedeng manood yung ating mga kapamilya dito sa Quezon City. Baka naubos ang budget sa pagpapagawa ng mga sidewalk. Salamat Ron, ingat-ingat lang. Balikan mo kami kung ano mga balita. Sige, Jeff, Noel, balik sa inyo.
Eto, sigurado maraming dalang balita ito. At marami ring gimmick to. Marami ring gimmick Sigurado to. yan. Ano kaya ito? Radyo Patrol 42. Dennis Dato, asan ka? Hi, Noel and Jeff. Nandito ako sa Jose Reyes Memorial Hospital sa may Santa Cruz, Maynila. Kanina pa kaming hapon na nag-aabang dito ng mga dinadala na mga naging biktima ng paputok. Wawalo pa yung nadadala dito sa maghapon na Jeff and Noel. Mayroon dito dinala na binatilyo na nagkaroon ng sugat sa may kanang mata dahil natamaan ito ng pailaw. Tapos ang iba mga bata na natamaan sa daliri ng pikulo. Yan pa lamang yung mga nadadala dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Mula noong December 21 hanggang ngayon ay 20 pa lamang ang nadadala dito sa Jose Reyes Memorial Hospital. Kung kukumpara ng mga nagdaang coverage natin na sa pagsalubong sa bagong taon ng mga dinadala dito sa Jose Reyes ay talagang nakalaki ng ibinaba Jeff at Noel. Nakatulong dyan yung Executive Order 28 ni Pangulong Duterte at yung patuloy na pag-iikot ng mga pulis, sa mga bumbero, ng mga barangay sa iba't ibang lugar dito sa Maynila para ipaalala yung pagbabawal sa pagdamit ng paputok. Pero hindi pa naman nawawala ng tuluyan yung mga naririnig natin mga nagpapaputok dito nga sa labas ng Jose Reyes. May mga naririnig kami nagpapaputok pero hindi na ganoon kadami. Hindi na katulad natin na sunod-sunod na putukan yung naririnig. Ngayon, pangilan nila na lamang Jeff and Noel. Oo, parang hindi kaya parang ire-reserva nila para mamaya dahil maaga pa ngayon, 10:30 pa lang. Pero dati ganitong oras, hindi na magkaintindihan yung mga doktor, Sabagay, mga nurse dito sa Jose Reyes. Sunod-sunod na yung mga tricycle na dumarating, yung mga ambulansya, pero ngayon wala. Ayun, may isang malakas pumutok, pero bibihira yung ganyan na naririnig namin. Kanina nung sa pag-iikot namin, ang napansin namin ay mga street party, yung karamihan sa nangyayari, lalo na sa may Tondo area, marami yung nagsasayawan na lamang sa kalye, Noel at Jeff. Oo, dahil taon-taon andyan ka sa ospital na yan napansin mo talaga yung talagang biglang pagbaba o yung pagbaba, malaking bilang ng pagbaba ng mga naputukan ngayong taon. Tama, kami dati din, meron dinarating na ito, mga ganitong oras, bago pa mag-ahating gabi, dinarating ng lasog-lasog na yung mga daliri, yung paa, yung kamay. Ngayon, wala pa, mga maliliit na sugat lamang dahil sa pikulo yung nadadala dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Kaya medyo relax muna yung mga staff dito ng hospital na ito. At kapansin din na hindi ganoon kakapal yung usok. Dati kasi talagang kakapal yung usok. Ngayon hindi masyado, Noel at Jeff. Oo. Marami po mga sakyan dumaraan dito sa may Rizal Avenue. Tuloy pa rin biyahe, nakapaserong jeep. At may mga umiikot na mga fire truck. Patuloy yung pag-iikot nila. Ayun, okay. Denny, sige, ingat-ingat lang. Maraming salamat. Maghatid ko pa ng mga reports mamaya as they come in. Pero sana wala nang madagdagan dyan sa mga nasasaktan dahil sa paputok, Dennis. Napakaluwag dito sa emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Napakaluwag ng loob. Hindi nga katulad ng sinasabi ko. Dati talagang hindi na kayo magkaintindihan. Takbo rito yung mga nurse, yung mga doktor. Ngayon nakakaupo-upo pa yung mga nurse dito at mga doktor Noel at Jeff. Kaya latest mula dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Ito Radio Patrol 42, Dennis Dato, ABS-CBN News, DCML. Maligayang pakikinig kay Calabarzon PRO4 Respo, SPO4 Rodolfo Collado, SPO4 Rodolfo Collado ang respo ng Calabarzon PNP na ngayon ay nakikinig. Kanina raw nag-ikot sila, Jeff, dyan sa Binyan, San Pedro, Santa Rosa, Cabuyao at Calamba para mag-inspeksyon
ng mga pulis. Jeff, tuloy-tuloy ang ating pagbabalita. Itong ating mga radyo patrol dito sa Metro Manila, marami pang balita yan at babalikan natin sila mamaya. Pero ngayon, Noel, punta muna tayo sa Butuan. Oo. Malayo-layo, alamin natin ang sitwasyon sa pagsalubong ng bagong taon sa Butuan at maghahatid ng balita sa atin. At saka baka bagyo. Oo, maaari magkaroon ng sapagkat may minomonitor ngayon ng low pressure area, may tropical depression ata. Wag naman, nandito si Rog Kultura. Rog. Yes, Noel, maulap ngayon dito sa Butuan City pero umaambon lang at hindi pa naman ramdam ang nagbabadyang masamang panahon na minomonitor ng Pag-asa. Subalit kaninang umaga pa, itinaas na ang red alert ng Caraga Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Ito ay para paghandaan ang LPA na posibleng magiging ganap na bagyo sa pag-apak nito sa lupa bukas. Gayunpaman, tuloy ang handaan ng mga taga-Agusan para masayang salubungin mamayang hating gabi ang bagong taon. Ilang minuto na lang, bagong taon na. Basa ngayon sa paligid dito dahil sa panakanakang pag-ulan. Kanina napapansin natin sa mga mall at grocery stores dito sa Butuan na marami pa rin ang humabol sa pamimili para sa maihanda sa medianoche ngayong hating gabi. Samantala, inactivate na ng Surigao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang Operation Center at pinareport na ang mga emergency responders ayon sa ulat mula sa RDRRMC para paghandaan ang pagpasok ng masamang panahon. Gayon din sa Agusan del Sur, PDRRMO, activated na ang Operation Center ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Jeff, Noel, dito sa Caraga Region, as of December 27, wala tayong na-monitor na may naidagdag na mga nasaktan sa mga paputok. Pero from December 22 hanggang December 27, may 3 naiulat pa lang na mga naputukan, isa sa Butuan, isa sa Surigao City at isa sa Surigao del Norte. Jeff, Noel? Oo. Kumusta? Maiba ko, Roger. Maiba ko. Medyo naka-alert ata yung lugar ninyo dahil dun sa minomonitor na low pressure area na I understand pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Kumusta ang lagay ng panahon dyan sa Butuan? Maulap ngayon dito pero umaambon pa lang naman. Hindi pa may kalakasan yung hangin. Normal pa lang naman dito. At sa katunayan nga makikita natin na marami pa rin ang sa mga nasa kalsada na masayang naghahanda at excited na para salubungin ang bagong taon. Oo, sapagkat hindi mo na itanong, Raj, minsan na ako nag-Christmas sa Butuan, Jeff, nung bagyong Pablo. Bagyo rin. Oo, bagyo rin yun nung Christmas, magki-Christmas yung dumating diyan sa Butuan. So ngayon, okay pa, normal pa yung panahon diyan, Raj? Okay pa, normal pa, pero ayon naman sa kay Amado Posas, ang Chief Operations Officer ng RDRRMC ay bukas ng umaga, asahan na meron ng mga mararanasan ng mga pag-ulan at lalakas ito sa hapon habang papalapit na nga itong minomonitor na LPA dito na ayon nga rin sa Pag-asa ay malaking posibilidad na magiging ganap na bagyo. Okay. Mabuti naman, Rog, na kahit paano ngayong sasalubungin natin ng 2018 medyo okay pa ang panahon diyan, pero syempre dapat naka-alerto ang ating mga kapamilya diyan sa Butuan at lagi nakahanda sa kung ano man ang posibilidad na mangyari dulot ng low pressure area na ito. Pero maiba ako, Rog, kamusta ba diyan ngayon? Marami ba nagpapaputok diyan? Marami bang gumagamit diyan ng aerial fireworks? Kamusta ang pagsalubong ng Butuan sa 2018? Kakaiba itong kahit na dun sa pagsalubong sa Christmas, Noel, Jeff, dito mapapansin natin na bihira lang talaga ang mga nagpapaputok at maging sa fireworks, pero ganoon naman talaga dito kasi karamihan nagpapa-firework lang pag salubong na sa bagong taon. Merong ina-identify ang lokal na pamahalaan dito, mga nasa hindi bababa sa 20 areas lang sa mga urban barangays ang pinayagan kung saan pwedeng magkaroon ng pagpapaputok o mga fireworks display na gagawin sa barangay. Maingat dito, Jeff, ito rin ang sa taong ito ang unang pagkakataon na may 2 identified areas lang dito sa Butuan City ang pinayagan kung saan makakapagbenta
ng mga fireworks at saka ito mga firecrackers. At mahigpit din ang ginagawang pag-monitor ngayon ng Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan para siguraduhin na yung mga authorized lang talaga o ito lang mga legal o hindi mga ipinagbabawal na mga paputok ang mabibili ng mga taga-Butuan at dito sa taga-Agusan. Okay, sige. Rods, thank you very much. Ingat-ingat lang. Tatawag uli kami mamaya para sa iba pa mga karagdagan mong ulat, Rods. And Happy New Year sa inyo dyan lahat sa ABS-CBN Butuan. Happy New Year mula dito sa Butuan City, Rods Cultura, ABS-CBN News, DZMM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily ZMM Radyo Patrol sa East 30. Salubong 2018, the DZMM Special Coverage. Patuloy po kayong nakaantabay sa Salubong 2018 Special Coverage ng DZMM. Ako pa rin po si Radyo Patrol 38, Noel Alamar at si... At makakasama niyo pa rin po hanggang mamayang 2018, Radyo Patrol 41, Jeffrey Hernaez. Oo, nakatutok sa atin. Katulad nitong si Senior Superintendent Eliseo Cruz, ito ng Northern Police District. Happy New Year sa iyo, sir. Nakatutok sa atin. At itong Chief of Staff ni Congressman Chipeco ng Calamba City, si Melchor Luzavia. Kasamahan ko to sa Regional Advisory Council ng PRO4. Nakatutok din sa atin. Paring Mel, kumusta ka na dyan? And syempre, itong si Police Inspector Carlo de Palubos and family nakatutok sa atin. Oo, Nakatutok din sa atin ngayon si Antonio Hogan del Rosario, si Ruby Samson at Diche Connie. Happy New Year po sa inyo. At pero, itong ating mga kapamilya Noel mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ng bansa, nakiki-New Year din sa atin. Tulad na lamang. Sino-sino yan? Nitong si Neil Lim mula Calamba, Laguna. Sabi niya, good evening po. Happy New Year po sa inyong lahat. Pakibati po ng Happy New Year with more blessings si Dr. Jose Lim Jr., Ginny Hansel, Gerald Lim, Gregoria Corcuera, Norvin Esen, Junjun Donna, Dieter Resel, Romel Corcuera. At thank you po at more power sa inyong program. At gandang gabi din daw, DZMM Teleradyo, na nanonood at nakikisabay sa countdown kasama ang aking asawa na si Melody Sarcelo Serinia. Live and alive po sa boarding house namin. Happy New Year po sa inyong dalawa. Ay, naku, malayo. Ito ay galing kay Ferdinand Moreno Serinia mula sa Kidapawan City, North Cotabato. Kidapawan. Nakapunta ka na dyan. Nakapunta na ako dyan. Nakapunta rin ako dyan sa Kidapawan sa North Cotabato. Talag dyan si Boss Angel. And ito rin si Baby, si Glenn Manipis at Nini at Otoy sa Batangas City ay nakikinig sa atin. Ganon din si Andy at si Menchi Anyo Nuevo dyan sa Calamba City. Kasama yung aking kapatid si Chinky, si Arthur at si Rex Alamar andyan sa Barangay Pasiano sa Felisa Village sa Calamba City nakatutok sa atin. At meron ding mga messages pa na pumapasok sa ating 2366 mula dito kay Flor Asonsa mula Quezon City. Sa Lubong 2018, Happy New Year po sa Asonsa family. Kay Tatay Flory, Nanay Linda, Archie, Henny, John at kapatid ko na si sa Legazpi Bicol na si Christopher Asonsa. Salamat po at Happy New Year daw sa ating lahat. Kung kayo po mga kapamilya ay gusto po ninyong bumati at salubungin kasama kami ang 2018. Nako, batiin nyo na po lahat ng inyong mga kamag-anak, kaibigan, barkada, kaaway. Wala dapat kaaway. Dapat iwanan na yun. Dapat iwanan na ng 2017 ng mga alitan. Happy New Year! Nakikinig din sa atin si Ryan Anyasco ng DMCI. Hi Ryan! Happy New Year! Patrol ulit tayo! Punta tayo sa Naga. Yan, malayo-layo ulit. Malayo-layo to. Si Rona Nunez, radio ng Regional Network Group Naga. Rona, kumusta dyan? Magandang gabi sa inyo. Mula pa kaninang hapon, nakakaranas na ng pabugso-bugsong ulan at medyo malakas na ang hangin dito sa Naga City at ilang bahagi ng Camarines Sur. Pero kahit na bumubuhos ang ulan, may mga mangilan-ngilan pa rin na maririnig natin na talagang nagpapaputok na bago pa man sumapit ang alas 12 ng hating gabi. Kanina bandang alas 6, dumagsa ang mga mamimili sa tindahan ng mga paputok dito sa Naga. Ayon sa iba, iniwasan kasi nila ang mabigat na trapiko at malakas na ulan kaya gabi na nakapamili. Sa record naman ng Bicol Medical Center, isang 13 taong gulang na lalaki mula Naga City ang nagtamo ng thermal burn
upaso sa kanang kamay dahil ito sa firecracker na tinatawag na tingting. Kagabi nangyari ang insidente pero kaninang umaga lamang nagpakonsulta sa ospital ang bata. Sa record ng BMC, ito na ang ika-4 na firecracker-related injury na naitala mula December 21. Sa ngayon naman, nagpapatuloy ang banal na misa dito sa Naga Metropolitan Cathedral na pinapangunahan ni Arsobispo Rolando Tria Terona. Para sa ABS-CBN DZMM, Rodna Nunez, Naga City. Salubong 2018 DZMM Special Coverage. Mula Naga City, Noel, dadako naman tayo sa Tagum City, Davao at alamin naman natin kung paano nga ba sinasalubong ng ating mga kapamilya sa Davao ang 2018. Makakasama natin si Roderick Salas. Roderick, kamusta dyan? Yes, okay lang po dito sa Davao City. Sa ngayon, so far, okay lang po muna dito sa Davao City. Medyo umaambon dito sa Davao City sa ngayon, pero nakasanayan na kasi ng Davao City dahil sa firecracker ban dito, tahimik talaga yung pagsalubong ng bagong taon. Maliban na lang sa ibang mga residente na gumagamit ng torotot, iba't ibang mga kitchen utensils, saka yung gamit sa pangkusina na kinakalampag nila tuwing nasalubong yung bagong taon. Sa katunayan nga, umiikot tayo ang news team ngayon sa downtown ng Davao City. Walang traffic, parang umaambon lang talaga. Tapos nakikita rin natin yung ibang mga residente na nasa kalye, nasa labas na ng kalye, na ginagamit yung torotot nila. So far kasi sa ngayon, wala pa rin naitalang firecracker injuries dito sa Southern Philippines Medical Center. At yun din yung gusto talaga ng Southern Philippines Medical Center dito sa Davao region, maging zero casualty sa firecrackers dito nga sa Davao dahil na nga rin sa firecracker ban na pinapatupad lalo na dito sa Davao City. Sa ngayon, umaambon lang dito sa Davao City. Wala din naman tayong nakikitang parang nagbabadya talaga na malakas na ulan na papatak sa ngayon. So far, ito lang muna dito sa Davao City. Pero inaasahan din na mamaya lalabas yung mga residente dito at kakalampagin sa halip na magpaputok dito sa Davao City. Roderick! Yes po. Si Noel to, kumusta ka na? Okay na po dito. Noel, bumalik ka na dito. Alam mo, Jeff, ito si Roderick. Oo, namimiss ka na namin dito eh. Oo, kumusta sa team? Alam mo, Jeff, ito si Roderick. Tuwing andyan ako sa Mindanao, sa particular dyan sa bahagi ng Davao, Butuan, nakakatrabaho ko to eh. Oo, meron kaming inalagaan nito dati dyan. Panahon na Maguindanao Massacre yung Roderick, di ba? Wala tayong ginawa kundi magbantay sa ospital, di ba? Oo, huwag yun ang sabihin yung ginagawa natin dito, magbabago sa hotel. Ano kaya yun? Natatanda ko pa, lahat ng staff sa ospital, binigyan natin ng cellphone na, pag lumabas yung subject, kuno mo kagad ng picture, kasi ang ilap sa atin di ba? Oo. Yun yung para yun yung dinidiskartehan na lang natin, kahit na nga yung janitor doon sa hospital ginagawa na natin yung parang para makakuha lang. May cellphone din yung janitor, binigyan nyo rin. Oo, tapos natatanda ko Roderick, habang tayo nagbabantay, may pumutok ng malaking istorya sa San Francisco, sa Agusan, di ba? Yung NPA na ng hostage ng estudyante. Napatakbo ka doon, tapos pagbalik mo, takbo ka sa Compostela Valley dahil may nangyari. Ako naman tumakbo ng Cotabato dahil may nangyari din doon, di ba? Oo. Ganun ka busy yan. Pero sige lang, kaya yan. Basta para sa serbisyo yan. Oo. So, yun na nga yung inananan namin. Dito sa Davao nga sa ngayon, sana walang casualty dito ng firecracker. Kasi nga, meron ding firecracker ban dito. Pero inaasahan sa ibang probinsya dito sa Davao, may mga inasahan na firecracker injuries. Inasahan sila kasi may ibang mga probinsya at lugar, munisipyo din naman dito na walang pinapatupad ng firecracker ban, lalo na sa Tagum City, sa Davao del Norte at sa Davao del Sur at ibang probinsya dito sa Davao. Kumusta mo ako sa mga staff dyan sa RNG? Sina Elric, si Erlic Ayot, sina Vina, Araneta, yung mga naging katrabaho ko dyan dati. Oo, kahit na dun sa hospital sa Panakan ka, papakumusta kita dun. Oo, sa Panakan, 10th ID. Oo, Aguila Division, di ba? 10th ID. Oo. Yes.
Doon tayo kalimitang tumatambay eh. Oo, sige. Parang ang ano eh. Oo. hindi na Roderick. tayo Sundalo na nga. Yes po. Oo, Roderick, nako since halos more than an hour na lamang, New Year na, 2018 na, nako may babatiin ka Baka ba? may gusto ka mga batiin. Live na live tayo. Oo. Babatiin ko na lang Yung mga crew mo dyan. Yung mga crew mo dyan. Oo. Yo, babatiin ko dito yung ano ko, yung pinakagaling na crew ko dito, si Kuya Totong. O, si Totong. Totong. Tapos ito si General Francis Joel, ito yung driver namin ngayon. Dapat nasa pamilya daw to parang galit ata nagda-drive to Gusto ata doon sa pamilya ito mag New Year. Sige na lang, sabi niya para sa serbisyo daw. Para sa bayan. Overtime din daw. Overtime din daw para sa bayan. Oo, ay mabuhay. Roderick, thank you very much. Tatawagan ka uli namin. Kung may mga malalaki ka, kung may mga reports ka, may mga update ka mamaya, tawag lang. Open yung line namin. Update po tayo dito sa Davao City, lalong-lalo na sa ngayon. Pero so far talaga, umaambon dito Parang medyo parang silent talaga yung pagsalubong ng bagong taon dito. Pero sige lang, tignan natin habang may oras pa, baka mamaya meron tayong makukuhang balita rin dito mula sa Davao City na medyo maganda naman, wag naman yung pangit na balita dito. Correct. Alright, Okay, maraming thank you. salamat, Roderick. At Thank you rin po, maraming salamat. mag-iingat kayo dyan sa Davao City. Salubong 2018 Special Coverage Basta AM MM. Pero sa ating mga kapamilya po na gusto pong bumate at magbigay ng inyong mga mensahe ngayong ating pagsalubong sa 2018, i-mag-send lamang ng mensahe i-type lamang ang DZMM space react space ang inyong mensahe, ang inyong mga pabate o kung ano pa man yan, at ilagay din po ang inyong pangalan at lugar at ipadala po iyan sa 2366. Katulad nitong si Mrs. Norel Collado at si Byron. Ito yung pamilya ni PRO4A Respo, SPO4 Collado na ngayon ay nakatutok sa atin. At syempre ito si Owen ng Binyan, Laguna, nakatutok sa atin. Magbabalik po kami. Ay, may report. Salubong 2018 Yan, The sige. DZMM Special Coverage. Yun nga yung sasabihin ko. Teka Oo, muna, may oo. report. Alam mo, syempre, napakasisipag ng ating mga radyo patrol ngayong bagong taon. Maski sa labas sila magbabagong taon, nakiki-celebrate pa rin iyan sa kung kani-kaninong pamilya. At ito, dakuan natin ang Pasay City General Hospital. Nandoon si MJ Michael Deliso. Michael! Yes, Noel, abala ngayon ang Pasay City General Hospital dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga biktima ng paputok. Mula 11 kaninang alas 6 ng gabi sa huli kong report, 6 na agad ang magkakasunod na nadagdag mula alas 7 hanggang ngayong alas 10 ng gabi. Puro sila mga lalaki na naputukan ng ipinagbabawal na pikulo. Pinakabata ang 7 taong gulang, may 14 na taong gulang at isang 15 taong gulang, meron ding isang 25 taong gulang at pinakamatanda ang 52 anyos. Mula noong December 5 ay nagtatali na ang Pasay City General Hospital ng mga napuputukan at sa kabuuan ay umabot na sa 16 ang dinala dito sa ospital na tinamaan ng pikulo, 2 ang tinamaan ng baby rabbit at 1 ang tinamaan ng ligaw na bala. Ito ang Radyo Patrol, Michael Delizo. Michael. Yes, Jeff. Oo. So nabanggit mo kanina, so piccolo pa rin talaga itong pinakamaraming cause ng mga sugatan diyan sa Pasay City General Hospital. Oo, tama ka dyan, Jeff. Piccolo pa rin talaga. At kanina kasi, habang papunta ako sa ospital, nung dumaan ako sa Arnaiz Avenue, marami yung mga nagpapaputok ng piccolo sa Mga bawat bata kanto. ba yan? Ito kasi Mga bata? Halos puro mga bata yung nagpapaputok. Ito kasi yung, itong piccolo kasi, ito yung pinakamadaling bilhin, saka pinakamura, at kahit kasi pinagbabawal na siya, marami pa rin yung mga tindahan, mga stall na nakakalusot na magbebenta ng Saan kaya nanggagaling piccolo. yung source niyan, Michael? Saan kaya nanggagaling yung source? I understand imported yan.
Ang pagkakaintindi ko, yung mga nakausap ko nung mga nakarang araw, sinasabi nila, yung iba ay nabibili nila sa Divisoria, sa mga mas malalaking mga tindahan. Kasi dito sa may Arnaiz Avenue, mga tiyanggi-tiyanggi yung mga nagtitinda dito. So binibili lang din nila doon sa may Divisoria yung kanilang paninda. Ang problema din kasi dyan, Michael, no, dyan sa Piccolo na iyan, ayon sa mga otoridad, di ba nabibili nga siya sa Divisoria. Oo. Pero madaming nakakabili dyan dahil binebenta rin ng mga Oo. sari-sari store sa kanto-kanto. Kaya yung mga Ayun bata, nga, may meron tindihan. meron lang konting barya, humingi lang ng pera sa kanilang mga nanay at tatay, ayun, bibili ng Piccolo. Tama, oo, yun nga. Kaya nga, kanina, ay sa Baclaran, no, napansin ko rin na marami rin yung nagpapaputok ng Piccolo doon. Binabato lang nila kung saan-saan. Kasi nga, puro bata rin yung mga gumagamit dito kasi nga, mura siya, saka madaling bilhin. At wala masyadong pulis dito na nag-iikot na ngayon para bantayan itong mga nagbebenta ng mga bawal na paputok. Alright, Michael, So, nako, oo. ingat diyan sa labas. At pag may nakita kang bata na may Piccolo, nako, pingutin mo, hindi, wag. Pigilan mo. Ayan. Maraming Nako, salamat. kaya nga ako, tignan mo. Tignan mo ako, bumili na lang ako ng turotot, 5 piso lang. ang isa. Paano uli? Murang mo. Paano? Ito, 5 pisong turotot to. Gawa lang siya sa plastic. Maganda, makulay siya. Pwede siyang sombrero. Parinig Ito nga. siya. Maraming salamat, Michael. Okay, ito ang Radyo Patrol. Michael Delisto. 2018 Special Coverage. Alright, maraming salamat, Michael. At magpapahinga naman po kami ng konti, mga kapamilya. At magbabalik po kami sa iba pang mga balita na aming ihatid sa inyo mula sa labas ng himpilan at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magbabalik po ang Salubong 2018, the DZMM Special Coverage. Ito po ang DZMM. May naghihintay na sorpresa para sa inyo, ang inyong DZMM anchors sa taong 2018. Hello mga kapamilya, excited. Excited na po kami. Makita kayo muli. Kayo, excited na ba kayo? Abangan. Salubong 2018 DZMM Special Coverage. Hi, Nestor Burgos ng Calamba City. Happy monitoring sa iyo, Nestor. Hi, si Dennis Oo. Malto rin ng Manila. Happy listening. Happy 2018. And kay Dennis and Juby Sanchez dyan sa Pola Oriental, Mindoro, nakamonitor din sa atin. No? Itong kaibigan ko sa Calapan City, si Don Calda, no? Ito'y nagbigay lamang sa atin. Isa ito sa nagbibigay sa akin ng mga informasyon dyan sa Oriental, Mindoro. Ano? And yung kanyang ulat, maganda raw yung panahon sa Calapan City, tahimik at mangilan-ngilan lamang yung naririnig na putok. Sabihan daw ng mga paputok at pailaw sandamakmak ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection at Police ang nagbabantay para masigurong walang nakakalusot na ipinagbabawal na paputok. Very good. Hindi katulad dyan sa Pasay na may mga Piccolo, wala pang itatalang kaso ng paputok sa mga malalaking ospital sa lungsod ng Calapan ngayon. And happy birthday din daw sa iyo galing kay Don and kay Kay Calda ng Calapan City. Ayan, Yan, ingat po kayo dyan sa Calapan. At nako, eksakto 1 oras at 50 seconds na lamang po 2018 na Noel. Aba, oo. Kaya patuloy na nakikinig. Ito yung mga suki ng DZMM Teleradyo. Si Richel Pabon, kasama si Bibot, si Shea, si Miles, si May at si Richard
moreno, ay kadadating lang nila galing sa misa, pero pagdating sa bahay, ang unang binuksan sa halip na refrigerator, ang unang binuksan ay teleradyo. Ayan, very good. Hello po sa inyo dyan. Ano Oo. kaya ang mga handa nila ngayon? Ano? Ay, siyempre. Ano ba yung traditional na inihahanda? Sa inyo, ano yung traditional na inihahanda? Kami kasi kapag Pasko, yan yung mga usual na handa, yung menudo, ganyan, hamonado. Pero kapag bagong taon, ihaw-ihaw na kami. Inihaw na liempo, ganyan, inihaw na hipon, inihaw na tuna belly. Ganyan. Yan, masarap. Correct. Inihaw. Kaso, dapat nga mag-ihaw ka sa gabi. Huwag ka mag-iihaw sa tanghali. Alam mo kung bakit? Bakit? Hatakihin ka ng langaw. Ay, ganun ba yan? Oo, ang dami. Kasi bakwan yun eh. Malansa, lalo na yung tuna belly. Kaya maraming langaw. Kaya kami, kahit sa bahay, pag nag-iihaw kami sa gabi. Yan, para walang langaw. Kaya yung iba nilalagyan. Ganun pala yung tip doon. Oo, gano'n, oo. Uy, oo, yung daw mga mabibiktima ng paputok ngayon, sasagutin daw ng Department of Health at PhilHealth ang gagastusin sa pagpapagamot sa mga mabibiktima ng paputok. Pero hindi ibig sabihin nito, magpaputok kayo ng magpaputok. Hindi dahil libre, no? Oo, at saka yung paulit-ulit na tip, huwag po kayong kakain ng biko habang kayo nagpapaputok. Bakit? Hindi ko na-gets. Lalo't kayo nakain, baka maitapon ninyo yung sigarilyong inyong pansin. Tapos ilalagay nyo sa tenga nyo, yung kamay ninyo, yung daliri ninyo. Kung kakain kayo ng biko, gumamit kayong tinidor. Ayun, yun. Pero hindi maiwasan. Andyan, meron na naman tayong ulat. Si Kate Cunanan, RNG Pampanga, ABS-CBN Pampanga, magbibigay sa atin ng sitwasyon sa Pampanga. Kate, Happy New Year! Yes, Noel at Jeffrey, mahigit sa isang oras na nga lang at sasalubungin na natin ang taong 2018. Dito sa San Fernando, Pampanga, napakarami pa rin kabalin ang nag-last minute shopping ng mga paputok. Dalawa lang ang designated selling area sa San Fernando. Kaya naman dito ang ganda ng lahat ng mamimili. Nagkakaubusan na ng tindang mga paputok at pailaw dito. Mabenta rin ang iba't ibang disenyo ng mga turoton. Hanggang sa ngayon, nakabantay pa rin ang ilang kapulisan upang siguruhin na walang makakalusot na anumang pinagbabawal na paputok. Nang bisitahin namin ang ilang mga barangay dito sa San Fernando, nagpa-party na ang ilan sa daan, merong mga nag-games, pero nakita namin na medyo matumal o wala masyadong mga nagpapaputok pa sa daan. Siguro, mamayang alas 12 pa natin asahan yan. At yan ang pinaka-latest dito sa San Fernando, Pampanga. Balik sa inyo dyan. Happy New Year! Kate! Kamusta dyan, Kate? Yes, po. Oo, kamusta dyan sa Pampanga ngayon? Yung mga ganitong oras na, marami bang nagpapaputok dyan din? Kamusta yung paligid mo dyan? Dito ngayon, nandito kami sa isang hotel sa San Fernando, Pampanga dahil paiilawan nila yung giant lantern ng Barangay Dolores. Ang Barangay Dolores ang nag-champion sa naganap na Giant Lantern Festival. So inaasahan mga pasado, mga 11:30, iilawan ng Giant Lantern at inaasahan dadagsa din ang ilang mga kabale natin dito. Medyo marami na rin ang nagpapa-fireworks ngayon at mga pailaw. Pero yung wala tayong nakikita, medyo malinis ang daan. At walang ka-traffic Pero dito ngayon. kasabay na siguro ng pagpapailaw ng Giant Lantern, mga aerial fireworks, ano, Kate? Dito, isang Giant Lantern lang ang pinwesto sa hotel. Bali, aabangan natin kung may kasabay din na fireworks. Pero kanina, pinailawan na nila yung Giant Lantern at mamaya uli asahan na pailawan pa rin. At siguro kasama na nga, may mga kasabay na rin na fireworks. Pero kasi kapag Giant Lantern, busog na busog ka na no? Oo, Hindi mo na kailangan ng fireworks dyan Hindi pa ako nakakapanood niyan, yung sa Pampanga, yung giant. Yung malaki talaga. Oo. Baka sa mga susunod na araw. Ayun, maraming salamat, Kate. Ako, Kate, baka naman meron kang babatiin dyan ng Happy 2018. Pamilya mo, sabi mo nasa labas ka pa. Oo nga. Happy New Year sa pamilya ko sa Lubao, Pampanga. Cunanan and Banal family. Hello. Miss ko na kayo, guys. Mamaya kita-kita tayo. Yeah. Ano kaya ang Noche Buena ni Kate doon sa Lubao, Pampanga mamaya? Ang Medianoche, kanina napaagang Medianoche namin bago ang duty. Bulalo. Wow! At
DM po. Sige na nga, Kate. Sige na, babay na. Okay na, Wala, ginugutom wala kami. kasi kaming pagkain dito eh, no? Ba't ba kasi natin tinanong pa talaga yun kay Kate, ano? Daan po kayo sa amin. Happy New Year. Oo. Happy New Year, Kate! After ng countdown, tatawagan ka uli namin, hingi kami ng update sa Pampanga, ha? Sige. Okay. Maraming Thank salamat, you. Kate. Ingat dyan sa Pampanga. Happy New Year. Salamat. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Si Kate Cunanan yun, mga kaibigan ng ABS-CBN Pampanga. Uy, may mga gusto lamang akong batiin, Regional Director ng PRO Calabarzon, Chief Superintendent Mau Aplaska, and yung kanyang butihing si Mrs. Cookie Aplaska at yung kanyang pamilya ay nakatutok sa atin. Happy New Year, sir. Happy New Year, General Aplaska, and to the family, sir. And gusto ko rin batiin si Chief Inspector Brian Gregorio and family nasa OWAS Albay with his parents Vance and Terry Gregorio. Oo, ang sipag daw natin. Andito Happy raw New tayo. Year! Oo. Happy New Year! And ito pa rin, SPO2 Albert Casanas of Occidental Mindoro, estudyante ko ito sa Public Safety Senior Leadership Course dyan sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Happy monitoring, sir, and thank you very much. Happy New Year na rin. Oo, ako rin. Nako, itong mga nakikinig sa atin, sina Marina Mendoza, si Maris Cruz at si Renz Cruz dyan sa Marikina, Happy New Year po sa inyo. 54 minutes mga kapamilya, 54, 10, 9, New Year na. Ayan. Mabilis na yan. Oo. Medyo bumibilis ha, parang kapag last 1 hour pala, medyo bumibilis na yung oras na wala, no? Ayan, oo. And ulitin ko, sasagutin daw, pero hindi ibig sabihin, ini-encourage namin na kayo ay magpaputok ng mga bawal, lalo na yung mga bawal, yung mga Goodbye Philippines, di ba may mga ganon, yung Goodbye Philippines, kung ano-ano pa yung bawal. Nasa Bukawi ka nung isang araw, nung Sabado ata, kahapon. Kanina lang. Kanina. Nasa Bukawi ako, medyo dyan ako tumambay sa nakalipas na 3 araw. Alam mo, doon sa Bukawi, nakausap natin yung mga nagtitinda doon ng paputok Noel. At medyo matumal daw talaga. Nakita ko rin naman na matumal talaga yung bentahan ng paputok. Dapat kasi mga early September pa lamang daw at November, meron na mga bumibili doon ng iba't ibang klase ng paputok. Pero ngayon, December na, first week na ng December, wala pa rin bumibili sa kanila. Ang kanilang reklamo, Noel, medyo hindi raw daw nagkaintindihan dito sa paglilimita ng pamahalaan sa paggamit ng paputok. Kasi ang akala nung lahat, bawal daw, lahat-lahat. Oo. Yung pala, meron lamang mga restrictions, kumbaga. Dinefine lang nila alin yung pwede, alin yung hindi pwede. At saka yung sinabi nila na merong common fireworks display, common area for fireworks display, dun lamang pwedeng magpaputok. Hindi kasi, nung una para ka nasa Baghdad pag ikaw ay nagmamaneho dito sa Manila, tuwing bagong taon, yun naikwento ko nga sa inyo, sa floodway sa Pasig, sus Mario. Nag-zero visibility, di ba? Ang daming gomang sinusunog, tapos kaliwat kanan yung apoy, para kang talo ko mo pa ang nasa Aleppo, Syria, nung yung mga coverage sa atin, ng mga unang panahon, ganyan. Pero ngayon, nililimit lamang, para bang, tama na yung mga sobrang bisyo, yung mga mading bisyo, ilagay lamang natin sa tamang perspective ka, kumbaga. Pero mga ipinagbabawal kasi talaga ditong paputok Noel, ito yung mga tulad ng Piccolo. Ayan, mainit ulo ko dyan sa Piccolo kasi ang liit-liit, pero ang daming na pepperwish yung mga bagets. Bawal po ang Piccolo, yung mga Super Lolo, Whistle Bomb, Goodbye Philippines, Goodbye Earth. Meron Bin Laden. Oo, at Atomic Big Triangulo. Nung nagpunta ako sa sa Bukawi, meron silang mga nakumpiska doon. Meron doon Goodbye ISIS, Goodbye Maute. Lalaki Oo, sabi daw kapag daw pinaputok yun, kayang basagin yung mga salamin na yan. Goodbye Maute Goodbye Maute. Dapat naman talaga i-goodbye na yon. Pero yung paputok na yun, wag po natin gamitin. Oo, para nung isang araw, diyan naman sa San Pablo City, 3 Chinese naman yung nahuli diyan, puro mga illegal na may warehouse. May warehouse, hindi sila makakalusot sa Calabarzon. Natunugan ng PNP, nagkaroon ng buy-bust operation sa pagkukunan ni Superintendent Gil Torralba, yung hepe ng San Pablo City. Nagkaroon ng buy-bust at nasa kote, 3 Chinese, sinalaki yung warehouse, bulto-bultong paputok. In-inspection niya ni General Aplaska nung isang araw at nakita nga niya yung mga bawal, pinagbabawal na paputok. And sa ngayon, wala pa halos,
wala pang naitatalang fireworks-related injury Oy, very good. dyan sa Calabarzon. Sipag, Dahil sipag, nga sipag. yung Mabuhay kanilang, kayo. yung kanilang adhikain na ligtas sa pagsalubong sa 2018. Yan. Aba, very good ako dyan sa Calabarzon ha. Dapat gayahin yan. Yan. Na nga iba. Oo. Pero sa mga magpapaputok po ngayon, mga kapamilya, ayon naman sa Republic Act 71830. Ano sabi? Pwede naman yung mga maliliit lang, yung baby rocket, Oo. bawang, Oo. medyo malakas na rin yung bawang. Yung mga Pwede. pailaw. Oo, yung small triangulo, pulling of strings, Oo. paper cups, El Diablo, Judas belt, sky rocket, at yung mga paputok na hindi lalagpas sa 2 gramo ang Oo, meron kasi pulbura. sukat ang Firearms and Explosive Oo, Office oo, dyan oo. eh. Pero Oo. alam mo yun, ang hindi ko lang maintindihan dito sa RA 71830, pwede pa rin yung Watusi. Sana isama na yun sa pinagbabawal, ano? Di ba bawal ang Watusi? Kasama nasa listahan na pwede pa eh. Oo nga, no? Pero dapat nung nagpunta bawal ako yan. sa Bukawi, meron dun mga signage ang PNP Bulacan Oo. na bawal ang Watusi. Di ba matagal na kasi itong pinag-uusapan Kasi eh. yun yung nakakalason lalo sa mga bata, Mga bata. kasi isinusubo di ba? Oo, Sparklers. Ano ba yung sparklers? Yan yung nasa... parang pang-welding. Pang-welding. Ayun. Oo, Ganun, yung nasa wire na gano'n. Ganon. Oo, luces. Ay, alam naman natin, alam ni Nestor Luby Burgos ng Santo Tomas, Batangas, na ngayon ay nakikinig sa atin, nanonood kasama si Jerome Natanawan at Mayor Jerry Natanawan ng Talisay, Batangas, na ngayon ay nanonood sa atin, at pwede rin daw po na pinapayagan yung mga pailaw tulad ng Jumbo Regular and Special. Ano kaya yung Jumbo Regular and Special? Fountain yata yan. Fountain, yung Fountain. mabuhay. Ano ba yung mabuhay? Roman candle. Maganda ito, Roman candle. Yung tinatayo sa gitna ng kalye, airwolf, trumpilyo. Yung umiikot-ikot. Yung umiikot-ikot. Oo, sumisipol pa, di ba? Oo, yung airwolf. Oo, airwolf. Umaalulong siguro yun. Wolf no? Oo, yung whistle device. Oo, yan, yung pumipito. Butterfly. Ano kaya yung butterfly na yun? At lahat ng uri pailaw at mga kahalintulad nito, yung mga pailaw, pwede yon. Oo, pero wag daw, ayon naman sa mga otoridad, bawal yan doon naman sa mga lugar na mayroong mga combustible material, yung madaling masunog, bawal yan. Oo, bawal yan. And konting ingat, yun ang pinakamaganda. Di ba, Alan Fajardo ng Tanawan, Batangas? Oo, ngayon ay nakikinig din sa atin. At alam na alam din oras yan. na ito. Alam na alam din yan, yung mga pinagbabawal na yan, nila Linda at Rigo Rodriguez, pati nila Jel at Jaja, at syempre ni Daris. Ayan. Ni Daris. Oo, maya-maya, ito. Oo, sandali lamang. Nasa ang line siya? DZMM Radyo Patrol Flash Report. May lindol, Jeff. Saan? Tawagin mo, Jeff. Oo, nakakausap natin itong si Director Renato Solidum ng PHIVOLCS dahil nagkaroon daw ng lindol sa Sarangani. Director Solidum. Magandang gabi po sa inyo. Apo, si Noel po ito, kasama ko si Jeff Hernandez. Saan po sa Sarangani yung lindol at gaano po kalakas yun, Director? Opo, ang lindol po ay may lakas na magnitude 5.2. Ang epicentro po nito ay nasa karagatan 48 kilometro o 48 kilometers southwest ng Maasin, Sarangani Province. So sa dagat po ito, sa Celebes Sea, at ito'y naramdaman kaninang 10:53 sa lakas na intensity 3 sa General Santos City, Davao City, at intensity 2 sa Zamboanga City. So malawak-lawak ang nakaramdam nito, pero hindi natin ito inaasahang magkakaroon ng damage. Aha, wala rin ho itong pangamba ng tsunami dahil sa wala rin po dagat. kasi masyado pong maliit pa, no? Wala pong dapat ikatakot sa tsunami. Mga aftershocks kaya, Director, may inaasahan ba mga aftershocks tong lindol na ito? Posible namang magkaroon ng aftershock. Pwede na siya mag-generate ng mga maliliit na lindol. Pero sa dagat po ito, no, at before this April ay nagkaroon din dyan, last week ng April ay nagkaroon din ng malakas na lindol dyan. Offshore ng Sarangani. Tectonic ho ito, Director? Tectonic yan, related yan sa pagsuksok ng bloke ng mga bato o di kaya ay pagkilos ng fault sa karagatan. Okay. Wala namang Director, no? Wala namang naitalang pinsala, na i-report na pinsala sa mga oras na ito.
Wala po at hindi namin inaasahang magkakaroon. Oo. Intensity. Malayo na po kasi sa Kalupaan. Kalupaan. Thank you very much and Happy New Year, Happy Director. New Year, Director. Happy New Year din sa inyo at maraming salamat. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Magnitude 5.2, intensity 3 sa Gensan, sa Davao, tectonic origin. Yan po ay naganap dyan, naramdaman sa Sarangani Province, 10:53. Kausap natin si Roderick kanina. Pero dahil tumatakbo sila, nasa mobile, maaaring hindi. Hindi niya naramdaman. Hindi naramdaman, oo. Pero mamaya, titignan din natin yan, ano. Ayan, nasa na ba yung pinag-uusapan natin? Yun daw, yung nga, ang Executive Order 28, nagtatakda ng limitasyon sa paggamit ng mga pinapayagang paputok sa mga community fireworks display sa lugar na tinukoy ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng pangangasiwa ng mga eksperto na lisensyado ng pulisya at may kaukulang permit mula sa otoridad para sa pagsasagawa ng fireworks display, at nilinaw naman ng Malacanang na pinapayagan ng pailaw tulad ng sparklers sa residential premises ng magpapailaw. Yan. Pero kung ako, ayokong malapit sa bahay ko, magpapailaw. Alam mo, yung baka may maligaw. May maligaw, oo. At saka, ang sana naman, ay walang stray bullets. Ay, nako. Walang stray bullets. Walang stray bullets ngayon, oo. So, tuloy-tuloy po tayo. Oy, meron pala sakay. Meron tayong mga barangka ibaba pa rin at doon din sa harapan ng barangay hall ng barangay Barangka Ilaya at sa gilid ng Pasig River. Meron din silang fireworks display zone. Yung fireworks display zone naman, Noel, iyan yung medyo mga aerial fireworks na pinapatupad ng mga LGU. Ligtas to at kontrolado ng LGU. Ayan ay sa Linear Park sa Barangay Vergara. Ayan yung sa Mandaluyong. And kanina lang, hindi pa ako natatapos. Sinasabi ko yung mga nag-indiscriminate firing, ay ito, sa Tanawan City, katetext lamang ng hepe ni Colonel Mercado, ito yung nangyari dito sa Victoria Homes, Barangay Darasa sa Tanawan City. Itong si Jeremy Magabo Latayan, ito'y 38 years old, isang OFW, residente ng San Andres, Malbarbatang. Ay walang habas na nagpaputok ng baril. Bawal yan. Ito'y kaninang, anong oras ba ito? Mag-aalas 5 ng hapon. Arestado? Arestado. Oo. Loko. Arestado. Oo, congratulations, Colonel Mercado. Turuan mo ng leksyon, samahan mo ng, tingnan mo kung may baril yang, may lisensya yung baril yang damoklong OFW na yan. Kasasabi lamang, bawal yung mga indiscriminate firing. Wala na nga yung ceremonial ng paglalagay ng tape sa mga muscles ng mga... Inalis kasi yun. Inalis na yun kasi ceremonial lang naman yun. Pero again, yun hong ligaw na bala, delikado yan. Maaring hindi sa inyo, pero sa kapitbahay ninyo. Oo naman. Konsiderasyon naman. Pataas yan Siguradong babagsak yan, di ba? At siguradong may tatamaan. So ito po, ang unang naaresto, itong si Jeremy Magabo Latayan, 38 years old, OFW, na nagpaputok dyan sa Barangay Darasa, Tanawan City, Batangas. Ito po ay isinumbong ng concerned citizen. Alam mo, ito isa sa mga proyekto ni General Aplasca, itong Community Mobilization Project. Ito ba yung grupuhin mo yung mga tao sa barangay na household, kunwari mga 5 household, para bang babantayan ninyo yung inyong kapitbahayan. At pag meron kayo mga kahina-hinalang kilos, kayo mga krimen nangyayari, i-report mo sa pulis. Ito na yung mga resulta. Isinumbong noong mga Itong magaling na si Jeremy Magabo Latayan ay nagpapaputok ng kanyang Beretta 9mm pistol dito. Ay nako, huli ka agad.
huli ka agad. So, congratulations, Tanawan City Police sa pangunguna ni Colonel Mercado sa pagkaka-aresto dito sa walang habas na nagpapaputok ng baril. Siguro nagyayabang ito't lasing. OFW kasi maraming dollar. Sa halip na gastusin sa tama, may pambili ng baril at bala. Yan. Ngayon, dito ka sa sa kulungan ka mag-New Year. Kami dito sa labas masaya. Kaya si Senior Superintendent Villamor Tuliao ng PNP dyan sa Women's and Children's Protection Desk ay nakatutok sa atin ngayon yan. Ay, Sir Tuliao, Happy New Year! Happy New Year din kaya G. Villanueva nakikinig sa atin ngayon. Sa Marikina City naman, Noel, wala dyang firecracker zone. Bawal talaga dyan. Bawal dyan. Sa Marikina. Pero meron silang fireworks display zone sa Marikina Sports Complex at sa Riverbanks Mall. Kagabi iyan. Saturday night. Kung saan meron dyan nagkaroon ng fireworks display na taon-taon na inaabangan iyan sa Marikina. Medyo mahigpit talaga dyan sa Marikina, pero ang kanila na lamang binibigay ng LGU ay isang engrande, bongga nga daw, na fireworks display taon-taon. Bawal dyan, bawal din sa Baguio City. Bawal din sa Baguio City ang paputok. Bawal din. Bawal din. Oo. And sa San Juan City rin, bawal. Bawal. Oo, marami talagang natakot siguro dito sa Executive Order number 28 nakausap na namin yung si Engineer Cruz ba yun, yung presidente ng Pyrotechnics Manufacturing Association of the Philippines ata. Parang tila nagkaroon daw ng kalituhan do sa IRR nitong Executive Order 28. Ang bandang sa akin naman ay June pa ito napirmahan ng Pangulo, bakit hindi ka agad inayos dahil ikaw galing ka ng Bukawi, napakaraming nagsara, paano yung mga workers naman doon, yung mga paano yon, di ba? Paano yung mga workers, paano yung kabuhayan nila? Pero sa isang banda, yung kaligtasan naman. Ayun din ang pinakamahalaga. Oo, may mga fireworks display ka ba dyan? Nako, sa Pasay City, pinayagan din naman na na magpaputok sa ilang mga lugar tulad dito sa Barangay 2 Recreational Area, sa FB Harrison, pwede rin po magpaputok sa Barangay 43 Basketball Court. Pero yung mga basketball court, medyo naging question yan. Paano ka na magpaputok sa basketball court? Medyo confined. Medyo lalo na yung mga covered court. Lalo na yung mga covered court. So, ang mga paputok doon, yung mga paputok sa pababa. Kasi syempre, pag pataas yun, may bubong yun. Pwede rin magpaputok sa Pasay City, sa Tramo, Dimasalang at Berhel Streets. At sa mga basketball court ng Barangay 190 at 187. At sa Fernando Street, malapit sa Buendia Avenue. Pwede rin sa Cuenca Street, malapit sa basketball court. Sa Apelo Cruz Street, sa tapat ng Tipaes Elementary School, sa Barangay 184 sa open lot iyan ng Kia Motors, sa Barangay 195 Multipurpose Plaza, sa Barangay 201 Plaza, at sa San Miguel sa Mall of Asia. Iyan yung sa Pasay City. Pero mga kapamilya, hindi naman dahil meron tayong mga lugar na pinayagan tayong magpaputok, aabusuhin natin. Siyempre, safety muna. Naku, ang sarap kaya umuwi na kompleto ang lalire. Siyempre, alam mo, ako'y lumaki na ng ganito, hindi tumanda, lumaki na ng ganito. Pero, hindi ko pa naranasan magpaputok. Ako, takot din ako. No, ako'y bata, kanyong kawayan, yan. Pero after that, wala. Kahit luces, hindi ako mahawak niyan. Ako naman, nakakapagpaputok ako, pero meron akong mahabang stick. Sa dulo, tinitaypan ko ng katol o kaya ng kandila. Ayun. Ganun, medyo malayo. Pero ako nakikipakinig na lang. Alam ni Kevin Dinglasan yan, ABS-CBN Batangas, na nakatutok daw sa atin yung pamilya ni Kevin Dinglasan habang siya ay naka-duty. Sabi naman itong si Superintendent Romy Estepa, Provincial Director ng Occidental Mindoro Police Provincial Office, kasama si SPO2 Albert Casanyas, na estudyante ko rin sa Senior Leadership Course, sa harap ng sementeryo ng San Jose Occidental Mindoro ang niregulate na pwesto para magtinda ng mga paputok to ensure security and safety ng lahat ng PNP personnel daw ng Occidental Mindoro ay naka full alert
ngayon dahil nga sa pagsalubong ng bagong taon. So yun, sa harap ng sementeryo, doon nagtitinda ng paputok. Maaaring doon rin magpapaputok. Para kung magpapaputok ng mga yung pinagbawal, malapit-lapit na. Baka matutumayo dyan yung mga bangkay doon. SPO2 Albert Casanyas na tsaka si Senior Superintendent Romy Estepa, ang Provincial Director ng Occidental Mindoro. 36 minutes pa mga kaibigan bago ating salubungin ang 2018. Batiin po muna natin ang mga nakikisalubong sa atin sa ating 2366 mula dito. Happy New Year! Di ka nga mapuputokan ng paputok pero masasagasaan ka naman ng mga may ingay na motor at walang disiplinang motorcycle rider. Mula yan sa Pakil, Laguna. Totoo naman. Oo. At sa Tagbina, nakarating na rin ako dito sa Tagbina, Surigao del Sur, Bagyong Pablo ata, yung coverage ko dito. Nagsimula ang bahagyang ulan dito sa Surigao del Sur, Anilo, Lisayan ng Maliksi, Tagbina, Surigao del Sur. Abay, konting ingat po kayo yan. Happy New Year na rin. Nakarating ako dito Bagyong Pablo. Sa Tagbina, Surigao. Trento, Tagbina.